Ayan, ang aga ko, no? So, again sa mga viewers natin, good evening. My name again is Carl. And, quick catch up. Binibining Pilipinas, sabi ni Kenneth. Actually, wala naman akong ibang kilala dun sa Binibini. Bukod dun sa mga kilala natin. The rest, hindi ko talaga sila kilala. Hindi. Teka lang. The rest, hindi ko talaga sila kilala. Mga familiar lang yung names. Matudog lang. Pero, may yung apat yung kilala ko doon na as in kilala ko na sila yon. Yun nga, yung galing... Ay, hindi. Actually, yung apat na galing Miss Universe Philippines, yung dating Sinai Cavite, si Gwen Soriano, Jarina Sandu, tapos Sasha Lacuna, tsaka si Ayin Abad Santos din ba last name nun? Ayin Abad Santos, Occidental Mindoro. Or Ayin Abad lang. Ayun, Ayin Abad, Occidental Mindoro. Kilala ko sa lima, tsaka si Ann Klein Castro. Si Ann Klein Castro kasi, nag-represent na rin siya ng Pilipinas. Galing siya Mutya 2024, kung hindi ako nagkakamali. Tapos, dun sa mga nabinggit ngayon, parang si Ann Klein Castro yung malakas. Nalalakasan ako kay Ann Klein Castro. Though, bias ko si Gwendolyn nung MU page last year. Hanggang ngayon, close kami ni Gwen. Pero, iba yung tingin ko kay Ann Klein Castro. Iba yung kalibre niya. Anyways, pag-aaralan ko muna yan yung BBP. Yung the rest ng girls, hindi ko kasi kilala eh. Pero, di ba dinadaanan sila ng mga video? Kasi wala ako nung callback. So, dinadaanan sila ng mga video ganun. Makikita mo naman sila isa-isa hali-halera. Iba yung glow ni Ann Klein Castro. Pangalawa, si Gwendolyn na. Ayun. The rest nag-blend na lang. The rest kasi guys, nagbe-blend na lang sila sa isa't isa eh. Kayo ba? Sino ba sa tingin nyo? Binibining Pilipinas ang natin pinag-uusapan. Kasi di ba dadaanan natin sa social media. Tapos based sa kung paano ko sila tingin, nagbe-blend na lang yung iba. Pero yung standout nga sa akin, na dalawa, si Gwendolyn, tsaka si Ann Klein. Yeah. Yung the rest na binabanggit niyo dyan, nag-blend na nga lang sa isa't isa. Parang okay, normal, na binibini prototype, ganyan. Yun. Pero, syempre, lilitaw pa rin naman yan. Yung alam nyo yun, yung pag umusad na yung Binibining Pilipinas, may mga lilitaw naman dyan eh. Na, ay, okay din pala to ah. Okay din pala siya. Ganyan. May mga lilitaw dyan. Pero kasi knowing Binibining Pilipinas, parang nagiging predictable na sila eh. Like last year, kung sino yung mga pangalan na pinag-uusapan una pa lang, sila din yung pumesto. Like last year, yung, as in, ganun-ganun nga, di ba yung hula natin? Kathleen Espenido, Dalia Varde, Katrina Johnson, Annabel McDonnell. Yan, sila din naman ang umusad dun eh. Yun. Madali siya ang binibini. Lalo na ngayon. Nadadalawa na lang ang corona. So, kung sino yung sa tingin yung manlalaban, sila talaga yung umuusad hanggang dulo. Kasi nga, dalawa na lang ang corona. Anyways, so ano pa mga tanong niyo dyan? Pero yun na, abangan, check ko yung binibini from time to time. Tapusin ko lang tong Miss Universe Philippines. Kasi yung content ko ngayon, lahat focus sa Miss Universe Philippines. Kasi nga, yun yung ongoing. Kung meron man, dinadaanan ko na lang yung iba. Dahil ko nga nakapilang content eh. Kasi gagawa ko pa ng content yung bawat girls ngayon sa MU page. Lalo na yung mga nagsashine na. Sino nga ba yung mga nagsashine na? Yung mga nasa radar na sa Miss Universe Philippines? Si April Smith. Siya yung naandyan na talaga. So gagawa ko siya ng special content. Kasi nga, yari na ang aking script. So, yun yung mga nakapila. Pangalawa si Roxy Baines. Pangatlo si Windorski, pang-apat si Bella Ismael. Yun.
So dahil dyan, dahil bilanggit ko itong mga pangalan na ito, sino nga ba ang consistent sa Miss Universe Philippines? So natapos na tayo sa mga photo showcase, headshot showcase, swimsuit showcase, evening glam showcase, tapos na tayo dyan. Plus yung Ako Boracay Challenge last Saturday. So, sino-sino nga ba yung mga consistent? Kasi alam nyo na, may mga huhusgahan na tayong mga anik-anik, di ba? Kasi yun lalo na may gumagalaw na silang movement for the first time, yung Ako Boracay. So, sino na sa inyo yung mga consistent? 5. Yung as in talagang sila yan. Kasi talagang giving lahat ng mga submission nila. Pati yung mga outings na din nila sa mga sponsor activities. Sama na rin natin. Pero yung mga sponsor activity outings, kung ano man nakikita nyo sa kanila, yung aura-aura nila, outfit, wala namang bearing yun. Pero isama na din natin. Kasi sila yung laging nandyan sa social media. So, sino ba sa inyo? Kasi yun yung topic natin eh. Miss Universe Philippines consistent. Ayan, sabi ni Mark, sarap. Preliminary, alam ko Mark, sarap walang preliminary. Diretso na tayo sa finals May 1. I-announce na lang kung kailan yung ilalabas yung mga video. Kasi di ba wala nang preliminaries. Pre-tape na yung mga video. So ilalabas na lang siya. Okay. Eto. Era, hello. Pusang ina mo. Pag binabasa ko yung pangalan mo, lagi ko mukha nagmumura. Pusang ina mo, Pampanga, Baguio, Tarlac, LUN, Cebu City. Yun. Ayun ang 5. 5 niyang stand out. Sabi naman ni Kay, Pampanga, LU, Tarlac, Sultan Kudarat, Cebu City and Cebu Province. 2. Sabi naman ni CK Maharlika, Bella, then April, the most consistent. Actually, 2 sila. 2 na sila dun sa 5. So, basahin ko pa yung iba niya. Tingnan natin kung pumasok talaga sila sa most consistent. Sabi ni SZULB, LU, Cebu City, Taguig, Baguio, and Tarlac. Sabi ni Ron, Pampanga, LU, Cebu City, Sultan Kudarat, Tarlac. Parang wala nakakuha ng perfect combo. Yung Natcos, April 16, Pangasinan. Wala pa siya. In-announce na siya, di ba? Nagbentahan na nga ng ticket, April 16, Pangasinan. Wait, 15 or 16, pero 16 ata. So, yun. Sabi ulit ni Jasburn, La Union, Cebu City, Cebu Province, Pampanga, Taguig, Baguio. Sabi ni Hahaha, Pampanga, Cebu City, Taguig, Tarlac, and Iloilo City. Teka lang, parang hindi nyo na nakuha yung combo. Pampanga and Baguio, pinaka-consistent, sabi ni Pusang ina mo. Pero sa 3, pag-usapan muna natin 3 consistent, si LU, si Baguio, tsaka si April. Ano ba sabi ko? Oo nga, LU, Baguio, tsaka si April, Cebu Province. Cebu City. Cebu City pala si April. So, sila yung 3 consistent dun sa 5. So, may 2 pa. Bakit? Pero pag-usapan muna natin yung 3. Si LU, alam nyo naman na. Tapos, itong Ako Boracay Challenge, naglalaro lang siya sa 2 or 3 ng karamihan ng lahat ng listahan. Si Roxy Baines, nandun siya. Nasa top 5 siya ng lahat ng listahan. Walang nag-drag kay Roxy sa labas ng top 5. Lahat nandun siya. Tapos si Cebu City, si April Smith. Yun, alam nyo naman na. Lahat ng listahan nasa number 1 si April Smith. Yung mga previous submission niya, naglalaro lang din. Ay, hindi. Yung mga previous submission niya, yung evening glam niya, doon lang siya pumuntos. Karamihan ng mga listahan nasa top 5 siya. Yung swimsuit, yung headshot, outside top 5. Pero syempre, mas mataas kasi yung points ng may movement na activity. Kaya, sige, pwede na natin sabihin na consistent. Kaya, silang 3. Plus, may 2 pa. So, sino yung 2 pa? Basta yun yung 3 pinaka-consistent ngayon. April Smith,
Bea Windorsky, tsaka si Roxy Baez. Ella Valencia, legit po ba yung chismis may ate Chona na naliligwak sa MUPH? Naririnig ko din siya pero hindi man siguro siya legit. Pag naligwak, ibig sabihin legit. Abangan na lang natin. Pero siguro kilala nyo na kung sino yon, no? Engineer Jomar, Sultan Kudarat daw. Muntinlupa. Hindi. Si pang-apat si Pampanga. Pang-lima si Taguig. So sila yung mga most consistent delegates natin. Oo. Sila. Bakit si Bella? Si Bella, yung swimsuit photo, tsaka yung evening glam, nakuha niya yon, di ba? Naglaro lang siya sa mga number 2, number 3 ng lahat ng listahan. Tapos itong Aqua Boracay, nagna number 2, number 1, number 3 din siya. So, ang taas ng ranking niya, no? So, yeah, ilalagay na natin sa top 5 most consistent. Si Alison Hetland, nakuha niya yung mga showcase. Mataas siya doon. Itong Aqua Boracay, though yung name niya nasa 5, 6, 7, ganyan. Pero mataas pa rin kasi yon. Ang pinaka nagbigay sa kanya na mataas na puntos is yung mga showcase. Kaya masasabi ko at masasabi natin na isa pa rin siya sa pinaka-consistent. So, sino ang 5 pinaka-consistent ngayon sa Miss Universe Philippines? Again, sila Union, si Cebu City, si Baguio, si Pampanga, tsaka si Taguig. Nung una nga, 'di ba, nag-start tayo, akala natin hindi mapapansin si Bella, no? Tapos biglang ayan, no? Biglang nandiyan na si Bella, no? Talagang ano na talaga siya, umariba na talaga siya, no? At hindi malayo na pwede siyang bigyan ng corona kung gusto siya ng mga judges at ng mga organization. Kaya, ayun ang abangan natin sa May 1. Sabi ni Avi, may top 2 so far, La Union and Taguig. Ayan, may sinabi pa ulit si Avi, magkakatalo daw sa Q&A. So, tingin nyo ba mag-matter pa ba yung Q&A pagdating ng final? Kasi hindi na ako naniniwala dyan sa magkakatalo sa Q&A. Ang i-score na dyan or ang pupuntasan na dyan, yung overall. Alam nyo yan, 2024, 2025. Kung magkakatalo tayo sa Q&A, sana nanalo na si Gabby Carvalho last year. Kaya hindi ako naniniwala na magkakatalo sa Q&A. Ang pupuntasan din dyan, yung overall, yung kabuuan ng mga girls. It's about winning glow. Ayan, sabi ni Nicole Jane. Yes, kaya marami ko nababasa lagi na, kumusta naman ang Q&A nan? Ganun lagi nababasa ko. Kumusta naman ang Q&A? Lagpak naman ang Q&A nan. Ganyan. Hindi ba nila alam na 2026 na? Tapos na tayo sa irang mga Catriona Gray. Kasi di ba Catriona Gray, pre-pandemic pa yon. Sobrang tapos na tayo dun. Umusad na tayo ngayon sa pageantry. Nag-progress na. Bumalik tayo sa time na ang tinitingnan talaga overall. Kaya, dehin sa akin lagi ang Q&A. Ang mahalaga, nakakapagsalita. Lagi kong sinasabi, ang mahalaga, nakakapagsalita. Hindi nabablanko, hindi nag-stutter, ganyan. Hindi kagaya ni build, ganyan. I think kaya i-practice ang com skills. Tsaka kung com skills naman, lahat naman sila plakado. Bella Ismael, plakado sa com skills. Bea Windorsky, plakado naman. The rest naman ng mga binanggit natin, Roxy Baez, or even Ali Hetland. Tsaka, sino pa isa? Nakakapagsalita naman. April Smith, lahat naman sila nakakapagsalita. Hindi naman sila yung I. Tsaka, ayun nga ulit, sabi ni Nicole Jane, hello, kita naman sa MU winner. Yung last MU winner nga nila, Fatima Bosch, yun yung pinaka-list sa Q&A category, di ba? Pero, nanalo pa rin. Sabi ni IMJB Banyes, yung tatlong Laguna nakakuda naman.
Pero again, maniwala kayo sa kabuuan. Sabi ulit ni Nicole Jane, winning glow. Kabuuan, winning glow, prototype, kung sino yung mukhang kaangat-angat. Ayun. If today na daw ang coronation night, sino daw ang MUPH mo? If tomorrow na. Yung tatlong nabanggit ko, kung sino man dun sa tatlo, na yung mga nauna kong binanggit kanina. Wintorsky, April Smith, or si Roxy Baines. 30, bigla daw nawawala kasi si Nicole. Akala natin siya nangibabaw, pero hindi. Hindi naman siguro siya nawawala. Mas may napapansin na lang tayong iba. Kasi nagpe-perform naman din si Nicole. Giving naman din yung mga performance niya. Yung last Aqua Boracay, hindi naman siya nawala sa radar eh. Kung titingnan niyo yung mga listahan, nasa top 7, 8, 6, ganyan. Nandun pa rin naman, 9, 10, ganon. May umangat na lang din kasi. Pero, kung check nyo naman yung mga performance niya, okay pa rin naman. Pero hindi na lang siya yung niro-root talaga. Ganong eksena. Sa last edition, nakita ko parang pumili sila ng Hinog at Ready. Oo nga, no, yung Atisa Manalo, no, Hinog at Ready. So, sino kaya ngayon? Hinog at Ready rin ba ang pipiliin nila? Speaking of Hinog at Ready, at hindi Hinog at Ready, di ba, binanggit natin yung mga 5 yan. Binanggit natin yung mga 5 pangalan na yon. So, sino yung susunod sa kanila? Kunyari, kung hindi dun sa 5 yon, sino yung pwede pa? Bukod kay Nicole Borromeo, bukod dun sa may mga pangalan na. Yung sa tingin yung mukhang, kunyari, hindi yung 5 yon, hindi rin si Nicole Borromeo. Yung mukhang Chelsea Manalo. Ito, para may nagbanggit na ng kung sino yung mukhang Chelsea Manalo. May umaariba ngayong hindi siya kilala dati. Pero ngayon talagang ano siya, umaarangkada siya. May mga nagbabanggit na. Sige, hulaan. Umaarangkada talaga siya, as in, at nakikita ko siya parang kaya niya mag-pull off ng CJ Opiazza moment. Naalala niyo si CJ Opiazza back in 2023. Wala naman talaga nag-ano kay CJ na magpata-top 5 siya. Walang naglagay kay CJ sa top 5 kasi wala namang naniniwala kay CJ noong 2023. Until binasag ni CJ ang listahan noong 2023. Sino siya ngayon? Yes, you're right. Iloilo City, Zesta Espinosa. Bigla ako natakot sa kanya kasi yung swimsuit niya, panigurado magsashine yan sa swimsuit eh. Kaya niyang makuha yung swimsuit. Didiretso yan sa evening gown. Pag dumiretso yan sa evening gown, kaya niya din yun. Kasi forte niya talagang stage performance. Forte niya yun. Yung stage performance. Pag nakuha niya yung moment niya yun, didiretso yan sa top 5. So, mukhang kaya niya mag-pull off ng CJ Opiazza moment. Magaling din daw si Negros Occidental. Yes, magaling siya, wala naman duda. Yung Aqua Boracay, sobrang linis ng performance niya. However, ayun ang hindi ko alam ba't hindi siya napapansin. May mga naglalagay naman sa kanya sa list. Isa na ako doon. May mga naglalagay. Pero hindi talaga lahat. Hindi ko alam kung anong. Same with Ashley Subihano. Dalawa sila. Sila nga yung mga underrated queens para sa akin eh. Sabi ko, ba't hindi nila napapansin dun dalawa? Ganyan. Sobrang performer. Doon si Ashley nandun na, may nag-struggle talaga siya minsan. Kasi kung palinisan, mas malinis sa Negros Occidental. Nandun yung katawan kasi ni Ashley. Di ba yung proportion maganda? Yung height, ganyan. Konting linis na lang. Pero, for me, underrated sila. Silang dalawa. Balikan naman natin si Tarla kasi may nag-comment. Yun na nga. After nitong Aqua Boracay Challenge, anong masasay nyo kay Tarlac? Nandun pa rin naman si Tarlac. Pero mas maraming umangat, no? Mas maraming mas angat pala
kaysa kay Tarlac. Pero nandun pa rin naman siya. Ano na yan? Nasa top 10 yan kahit anong mangyayari. Sultan Kudarat, same with Sultan Kudarat. Same. Di giving yung pasarela ni Tarlac, yun nga. Pero for sure, alam na ni Marian yan. Alam niya kung ano yung pagtutuunan niya ng pansin. Aayusin na nila yan. Pero, oo, hindi nga giving yung ano niya. Ano lang talaga siya, Marian Arellano, Tarlac, malakas yung kalibre, yung kabuuan. Pero, performance-wise, during the Aqua Boracay, medyo, dun lang tayo naging questionable. Pero, kaya niya yan. At least, nakikitaan natin sila na kaya pa nila mag-improve. Sa susunod, improve na nila yan. Kasi ang hirap pag ikaw yung perfect eh. Mataas ang expectation sa'yo pagdating ng araw. Or I mean, pagdating ng susunod na segment. Kaya, okay na yon na hindi pulido tong mga ibang mga favorites natin. Guys, yung mga hindi ko nababang kasi nagko-comment kayo dyan, di ba? Tapos hindi ko na binabanggit. Okay na yun na wag na natin pag-usapan kasi nga baka kung ano pa rin masabi ko, di ba? Pag walang sasabihin maganda, wag na lang magsalita. Kasi baka hindi natin mapreno yung bibig natin. So kung hindi napapag-usapan itong mga girls sa binabanggit nyo dyan, alam na nila na hindi ako napapag-usapan, ibig sabihin may kulang sa akin. So pag-usapan na lang natin may mga maganda tayong sasabihin para hindi tayo magkagulo-gulo. Yung iba, tapos ko na. Summer Island. Yun nga, nawala rin sa radar sa Summer Island nitong Aqua Boracay. Maganda yung outings ni Summer Island. Maganda yung labas niya, I mean. Maganda yung unang labas niya. Pero nawala siya nung Wait lang, may muta ako. Nawala siya nung nung mga habang tumatagal na yung performance niya, nawawala. As in, na lang. Okay, ganun. Pero maganda yung unang labas niya ng Aqua Boracay. Hindi niya lang siguro na-maintain yung momentum during her segment. Kaya, nawali. Pero yun nga, kaya nga nasabi ko kanina kay Tarlac, alam na rin niya yun. Manigurado alam niya yung kung ano yung gagawin niya. Nicole Jane, MU, Runners, Pampanga, Albay, Supra, Cebu City, Cosmo, Nicole, Iloilo, Iconia, Asia Pacific. Nicole, Asia Pacific nasa Miss World yan, di ba? Sabi naman ni Ian Fernandez, during Aqua Boracay, Taguig, or LU daw siya. Taguig or LU. Naglaro lang naman kay Taguig, LU, tsaka kay Cebu City yung Aqua Boracay. Silang tatlo eh. Jovan Gio, Laguna team na wala sa radar. May isa namang Lagunang umaangat, si Ashley. Nandyan pa rin si Ashley. Nandyan pa rin siya. Hindi siya laman ng mga listahan, ng lahat, ng listahan, pero nandyan pa din siya. Nandyan siya. I mean, ramdam mo siya. Hindi siya laman ng mga sikat na listahan kasi. Pero kung minsan nag-check ako ng mga content creators lang na vloggers, ganyan, maliliit na page, or even fans, yung mga listahan nila nandun si Ashley. Kaya nga baka magulat kayo dyan na biglang nag-place. Biglang pumwesto, nasa top 5, tapos biglang nakoronahan. Sasabihin natin, hindi siya dark horse. Nandyan siya. As in, nandyan siya, si Subihano. Manila din, yes. Same with Justin Felizarta. Doon mo nga napagtanto na mahirap pala talaga tibagin tong mga veteran na ito, no? Si Justin, nandun pa din siya. Yung performance ni Justin ng Aqua Boracay, talagang pa din eh. Wow pa din eh. Wala kang masabi kay Justin eh. Kung may masasabi kang pangit kay Justin, hindi nyo kilala si Justin back in the days. Nangangain yan back in the days kasi. Kaya ngayon, nandyan pa rin talaga siya eh. Di ba yung prime ni Justin, no? Naalala ko, 2021 binibining Pilipinas, halos lahat niraralian sa Miss Grand International.
Pero 'di ba El Tukuyo siya ng 2021. Kaya ganun, ganun talaga siya ka, kalakas. Kaya ayun, napansin siya nung Ako Boracay. Kahit ako nalinisan ako nung lakad niya nun eh. Um, Muntinlupa ay pang MI daw. Muntinlupa ay pang MI. Hindi. Ayun ang gusto ko kay Adela. Hindi siya pageant prototype. Ginagawa niya lang yung gusto niya. Kasi di ba kilala natin si Adela bilang modeling kineso. Yung background niya sa modeling talaga, ganyan. Yun yung gusto ko sa kanya. Yung hindi pageantera ang atake. Basta lalakad siya, mag-emote siya, ganyan. Ora-ora siya. So, yun. Pero o nga no, si Adela nandyan din siya pero hindi mo siya mailagay sa top 5 pero para magugulat ka sa kanya pag naka-corona yan. Magaganda yung mga laban ng mga to. Sila yung mga nakaabang kasi. Si Adela Marshall, si Luisiana Laguna, si Zesta. Sila yung mga nakaabang eh. Yung kung may ano, may hindi uusa dun sa mga laging nandyan sa top 5. Sila yung mga nakaabang kasi. Kaya maganda yung laban nila. Sila yung hindi ine-expect, ganyan. Tapos bilang sila pala, ganyan. Tapos kay Quezon Province, maganda yung performance niya during the Ako Boracay. Hindi natin napanood yun ng live kasi di ba naka-live stream ako nung live ng Ako Boracay. Sa part niya na naputol. Pero yung binalikan ko yung playtime after nung mismong event. Nandun, na-capture naman si Quezon Province at ang ganda ng performance niya. Ang hindi ko na panood na performance or wala akong nakita dun sa mismong playtime YouTube, si Pateros na. Si Pampanga nakita ko pa may eksena siya dun sa playtime YouTube. Kaya maganda yung performance ni Quezon Province. Even ni Pateros. Kasi si Pateros binalikan ko na lang sa mga nag-cover dun sa event eh. Yun. Yun. Um, wait lang, hindi ko masundan yung comment. May nabasa ako magandang comment. Wait lang. Hindi ko na masundan. Pampanga or Cebu City daw for Supra. Pampanga. Actually, pwede naman. Oo, pwede. Kahit naman si Bea, pwede naman eh. Bala sila doon. Kahit naman sino, pwede. Basta, ako personally, ang preference ko for Supra, yung towering, matangkad, ganyan. Tapos, ang tanong ngayon, di ba sa April, paano kung mag-Miss Universe sa April? Kagaya daw ni Chelsea 2.0 daw. Hindi naman siya magiging Chelsea 2.0 kasi magkaibang tao sila. And then, si Chelsea, during her time sa Miss Universe pageant, Disney Princess yung chinanel niya, di ba? So, si April Smith, kung siya ang pupunta sa Mexico or sa Puerto Rico, baka naman ang channel niya Tyra Banks. Naomi Campbell, ganun. Yung mga pahak na modeling kineso, ganyan. So, magkaiba naman sila. Kaya okay lang yun sa mga nagtatanong. Say mo sa comeback queen. Wait. Say mo sa comeback queen. Say mo sa comeback queen Tracy Sunyo of Bacolod City. Actually, hindi ko siya kilala. Tracy, ano ba yan? Binibining Pilipinas ba yan? Wala pa akong alam sa Binibining Pilipinas. Binanggit ko na kanina yung mga kilala ko. Batangas, maganda rin daw rampa sa Ako Boracay. Okay. Yung Binibining Pilipinas, kanina nabanggit ko na yun yung topic natin, first part ng live natin. Ang haba ng sinabi ko kala Gwendolyn. Pero mamaya ulitin ko. Bet mo ba si John Wayne? Sa Supra, yes. John Wayne or si MJ Ordeliano. For Supra. So kayo, ano pa mga ano nyo? Guys, yung mga tinatanong nyo dyan ng mga tos kay ganun, wala kasi kung magandang sasabihin kaya hindi ko na binabanggit eh.
Maya magka-pornada pa tayo dito. Um, Muntinlupa is RHA. Okay. Okay, Muntinlupa is RHA. Ay, wala na. Muntinlupa is RHA. Wala namang RHA sa MUPH. Nasa kabilang pageant. Doon yung pasalihin sa kabilang pageant. Binibining Pilipinas, New Crown, wala namang balita. Wag na kayong umasa sa New Crown ng Binibining Pilipinas. Walang mangyayaring New Crown kasi stick na sila sa dalawa. Kaya sabi ko rin kanina sa Binibini, alam nyo na rin dyan kung sino yung mga corona. Lalo na ngayon, dalawa na lang corona. Parang last year lang din yan. Tsaka yung mga noong 2024, diba? Although yung 2023, unexpected sila. Nung nanalo si Angelica Lopez. Teka lang, 2023 ba nanalo si Angelica? 2023. Teka lang. 2023 nanalo si Angelica, no? Unexpected sila ng 2023. Lumihis sila. Oo. Pero mukhang alam na nila yan. Mukhang ang mga corona din ngayon sa Binibini yung mga kilala din. Di ako naniniwalang yung mga bago. Kaya bahala sila dyan. Tapos may Gwendolyn. So far si Gwendolyn yung malakas for MI. Si Gwendolyn. Kasi lahat hakot niya, pati fanbase hakot ni Gwendolyn. Tapos, syempre, experience, laban na laban. Pero binabantayan ko nga rin si Anne Klein Castro. Pero para kasi nalambian pa ako kay Anne Klein Castro nito yung una kong nakita. Pero binabantayan ko siya. The rest nagbe-blend na lang. The rest ng Binibini nagbe-blend lang. Mukha silang pare-parehas lang sila. Yung mukha magkakamukha. Yan. Pero wala pa naman tayo iba pa nakikita. Marami pa naman activities yung Binibini. Wait lang kayo dyan. Kasi baka maiba pa natin yung listahan natin. Pero mukhang Gwen na yan eh. Ewan ko, tingnan natin. Patricia Lynn Berda daw very MI coded. Sige, abangan din natin yung Patricia Berda na yan. Si Patricia Berda yung nakalaban ni Zesta Espinosa. Tama, no? Yan yung nakalaban ni Zesta Espinosa sa Miss Iloilo pageant. Tama ba? Yes po, tama. Sige, abangan natin yan. Anong height na ni Patricia Berda? Kasi nung ko lang naman siya nakita eh. By the way, yun nga, Gwendolyn Soriano, Baguio, tapos si Roxy Baines, Baguio, Miss Universe Philippines, malakas sila, no? Malalakas silang candidate. So, ano talagang Baguio, no? Tapos Iloilo City, Zesta Espinosa, and si Patricia Bird. Ako nalalakasan kayo kay Patricia Bird. Sige, tingnan natin. So, malakas din sila. Tarlac, Sasha Lacuna, Marian Arellano. Mga known queens, no? Yung mga, no? Yung mga pinadala nila. So, let's see kung hanggang saan. Sabi ni A, Bea Milan for Miss Cosmo. Pwede din naman, actually. Oo, pwede naman. Tsaka pwede mangyari yun. Lahat pwede mangyari. Balik ulit tayo sa 2024 at Isa Manalo. Sino mag-aakala na siya yung mag-Miss Cosmo? Kaya lahat pwede mangyari. BBP Pampanga. Sino siya? Hara 2025. Pet Simulator Gaming. Makakapasok na yun si Cesa sa top 10. Imposibleng mawala pa yan sa top 10. Nandyan na yan, na semento na niya yung pwesto niya eh. Ramdam mo naman yung pag na-semento na ng girls yung pwesto niya. Hindi mo na matitibag yan. Nag-build na yung momentum niya eh.
But Bea is Miss Universe or nothing. Hindi po Miss Universe or nothing si Bea. Personally, nakausap namin si Bea. Ako nakausap ko si Bea personally. Sinabi niya talaga na kahit anong crown, okay siya. Pero ako personally, gustong-gusto ko talaga yung hulma niya for the Miss Universe. Kasi nga, pag nasa Miss Universe na siya, hindi tayo mahihirapang idepensahan. Kasi ang ganda nga ng proportion, di ba? Hindi tayo mahihirapan depensahan si Bea pag nasa Puerto Rico na. Ayan, may nabasa ko daw sa Liad. Hayaan nyo na. Actually, oo naman. Kahit naman ako na-overdo niya talaga yung Liad. Ganun din naman yung comment ko. Na-overdo niya. At alam naman ni Bea yun, di ba? May mga interview si Bea after nung Ako Boracay. Siya na rin mismo nagsabi na hindi siya na-satisfied sa lakad niya or sa ginawa niya sa Aqua. Ayan, di ba? Aware nga siya doon. Naisip ko nga baka intentional Baka intentional nilang ginawa para pag-usapan. Kasi ngayon, di ba, pinag-usapan siya. Lahat sa Latin pages, nandun siya. Bukang bibig siya sa Latin pages. Siya nga lang ata pinag-uusapan sa Latin pages Tapos dito pinag-usapan siya. So lalo umingi yung pangalan niya dahil sa ginawa niya. Kaya whether intentional or hindi siya intentional, nakapagbigay talaga sa kanya ng malaking puntos para pag-usapan siya. Ayun, hindi siya yung nag-number 1, na gusto ng lahat, na nasa listahan, pero napag-usapan siya. Pero at alam kasi natin siya si Bea, kaya pagdating ng mismong finals, yung mga competition nagmamatter, alam niya kung ano yung aayusin niya. Hindi pala uubra tong ganito. Sige, ayusin natin. Kaya, for sure, magugulat ulit tayo sa susunod niyang labas. Kasi kung ikaw yung perfect ngayon, ano pa yung ikakagulat natin sa susunod mong labas? Kaya ayun yung nakakatakot sa side ni April Smith tsaka ni Bella Ismael. Kasi nakita na natin yung, ay, ganito pala sila Yung dalawa, di ba, nakita na natin. Lalo na si April Smith. Alam na natin yung i-expect natin sa finals. Alam na natin, nakita na namin yan So, ano pang i-expect mo sa finals? Ayun yung nakakatakot dun sa dalawa. Lalo na rin kay Bella. Sobrang nag-perform si Bella nung nung last time. Nung Ako Boracay. Kaya, pagdating siguro ng finals or preliminaries, ganyan, or kung ano man, alam na natin kung ano kasi nakita na natin lahat. Yun naman yung maganda sa mga hindi nag-perform. Yun. Same daw kay Pampanga. Same kay Pampanga. Bumulaga din sa pasarela. Hindi kasi nawala kasi moment natin, nanonood tayo ng sa live stream Nawala, hindi nakapakita si Pampanga Nireplay ko na lang si Pampanga pero wala na yung moment. Ito, parang sa MUP Iloilo 2024, todo bigay na kaya no surprise. Sino to? Alexi. Kasi Alexi yung binigay na lahat. Bigay lahat ni Alexi, no? Tapos yung iba gusto naman nila yung liad-liad ni Bea. Yung iba kasi may di ba, in-upload ko yung live reaction ko na si Bea. Tapos parang yung time na yun, yung na-captured yung live reaction ko, may nagko-comment doon. Naggusto nila si April Smith. Tapos pinaliwanag ko kung bakit nila gusto si April Smith. Ganun yung na-capture doon sa live reaction. Tapos may mga nagko-comment na gusto naman daw nila yung liad-liad ni Bea. Ganyan. Gusto nila yung liad-liad ni Bea. Parang tuwan-tuwa sila. Ako naman personally, okay na ako kay Bea kung nakatayo lang siya. Yung wala ng extra movement. Yung tumayo lang siya, pumamewang, ganyan. Okay na ako kung ganun yung gawin ni Bea. Kasi nga, Bea Windorski na siya. Hindi na niya kailangan magpa-impress. Kahit maglakad lang siya doon, pumamewang. Si Paulina Vega, di ba? Hindi naman umikot-ikot si Paulina Vega. Naglakad lang siya, pumamewang, ganyan. Si Amelia Vega, naglakad lang din, pumamewang, ganyan. Kahit anong gawin niya, Bea Windorski na siya, hindi na niya kailangan mag-iikot, magliliad-liad, kasi mapapansin siya.
Kaya ayun yung hindi naiintindihan ng mga ibang pageant fans. Gusto nila umeksena pa si Bea. Baka nakakalimutan niyo si Atisa Manalo noong 2024. Si Atisa Manalo ng 2024, di ba, lumiyad-liyad. Kaya ano nangyari sa liyad-liyad? Si Christy McGarry, lumiyad-liyad ng 2024, di ba? Baka nakakalimutan ng ibang mga pageant fans. So baka yung iba kasi ngayon lang napanood si Bea. Or I mean, ngayon lang nakapanood ng beauty pageant, especially Miss Universe Philippines. Kaya akala nila maganda yung ganon. Mapapa-imbornal ka pag lumiyad-liyad ka talaga. Kasi hindi yun yung bet or gusto ng organization. Hindi ganong eksena. Gusto lang lagi ng organization yung tumayo lang, pumamewang. Yun na yun. Kaya nga, di ba si Atisa Manalo kumalma noong 2025? Kalma. Kasi nga, yun yung gusto ng org. Pero maganda naman na ginawa yun ni Bea kasi nga pinag-usapan siya. Ayan, dahil pinag-usapan siya, edi sikat ulit siya ngayon, di ba? Nasa radar siya. Bakit daw si MMD? Kinukumpara niya naman si MMD. Si MMD, hindi naman OA yung pagkaliyad ni MMD noon. Ano lang yung, yun siya. Yun na yun. Yun siya. Personality niya. Kumbaga bagay sa personality niya, bagay siya, sa kanya. Siya yun. Hindi nagpe-pretend. Walang kailangan patunayan. MMD yun. Trademark. Ganun. Siya yun. Tsaka ng 2023, time talaga ni MMD yun. Huwag na natin alisin kay MMD yun. Siya talaga yun. Kahit anong mangyari. Destiny niya yung 2023. Kahit ipilit niyo yung mga gusto niyo ng 2023. Pasok niyo, ganyan. Siya talaga yun. Siya yung tinakda ng 2023. Huwag na nating ungkatin yun. Yung ma-attitude na candidate ngayon, kung kanino kayo nagpapaniwala, pag nangyari na yung dethronement na sinasabi nyo, tsaka kayo maniwala. Pero kung wala naman nangyayari, huwag kayong maniwala. Ayan kayo sa mga chismis eh. Puro chismis eh. Si Pampanga kulang sa face card? Ano bang gusto mong face card? Hindi siya kulang sa face card. Baka nalunod lang tayo sa mga artistahin look, ganyan. Ano ba yung mga artistahin look sa atin? Mga chinita, tisay, ganyan. Barbie face, ganyan. Ano pong sa inyo kay MUPH? Let's be honest. Ayan, sabi ni Madi, let's be honest. Maging totoo tayo. Sabi ni Madi, let's be honest, di giving too much of Atisa's Q&A in 2024. Hindi. Yung 2024, hindi niya talaga moment yon. Hindi ako naniniwala sa Q&A na yan. Overall, ang laging pinupuntusan. Si Chelsea talaga, moment talaga ni Chelsea, wag na nating tanggalin ulit kay Chelsea, Manalo yun. Wala siyang winning glow. Diba? Yung parang ang bigat, ang dark. Wag na nating anuhin ang mga sarili natin. Mabigat yung eksena ni Atisa ng 2024. Mabigat talaga. Evening gown pa lang kahit kami nanonood sa live. Nandun na tayo sa liyad-liyad. Na-entertain tayo. Sigaw tayo ng sigaw. Wow! Sigaw tayo ng sigaw ng ganun. Kasi Atisa siya eh. Siya yung inaabangan natin. Pero compared talaga dun sa iba, especially kay Chelsea, moment talaga ni Chelsea Manalo yun. Move on na tayo doon, 2024 pa yun. As a pageant fan po, Huys, anong province ang consistent sa MUPH? Cebu! Huwag na tayo magtalo-talo. Cebu! Kahit ano pa yan, Cebu Sitter, Cebu Province. Kasi hodang na-unplace sila minsan. Na-unplace ang Cebu one time 2023. Yung isang Cebu City. Pero si Emmanuel Vera, pumasok siya sa Cebu Province. Kasi hodang unplace sila, Cebu. It's always Cebu.
Um, Feeling ko nangyayari kay Belle yung kay Atisa ng 2024. Sabi ni Maharot, feeling ko mangyayari kay Belle. Mangyayari kay Belle. Ay hindi ko yan nafe-feel sa kanya, Maharot. Ang nafe-feel ko kay Belle, Belle ba? Sino ba Belle? Bella Ismael ba yung pinag-uusapan natin? Sabi ni Maharot, feeling ko mangyayari kay Belle yung Atisa ng 2024. Ang nafe-feel ko naman kay Bella Ismael, yung Chelsea Manalo. Yung Chelsea Manalo moment. Kasi di ba si Bella, hindi naman siya nirurot ngayon for the Miss Universe Philippines crown. I mean, may mga nagurot sa kanya, nandyan siya. Pero kasi, hindi siya yung talagang heavy na nirurot kasi nga nandyan si Bea Windorski. Kay Bea Windorski ko naman nafe-feel yung mukhang mangyayari kay Atisa 2024. Kaya si Bea Windorski, kailangan niyang kalmahan talaga. Kalma lang, Bea, muna. Wag laging gigil. Kalma lang, be. Kasi baka yun yung mangyari ng 2020. Pero si Bella, di ba nag-start tayo nang wala talagang ingay kay Bella? Sabi nga natin, di ba, bihira sa mga first runner-up ang hindi napapansin kapag bumalik. Laging ayun ang kay Bella. First runner-up na yun, ba't hindi napapansin? Pero ngayon, tingnan mo, nasan si Bella ngayon? Nasa papunta na dun sa tuktok. Kaya, okay pala yung ganong strategy na kalma-kalma ka lang muna. Ayun. Um, um, May nagko-comment, evil eye ka, bes. Sino ba nagtanong? Tinanong nyo lang ako, sumagot lang ako. May nalalaman ka mapa-evil ba? Ay, ang evil eye, again, lagi kong ina-attribute sa mga panis na katulad mo. Mga panis na mga laging toxic. Baka ikaw, ha. Mga toxic ng pageant panis. Kaya nga sabi ko nga lagi. Kaya nga hindi ako nagbabanggit dito ng mga tinatanong nyo. Hindi ko na sinasagot kasi nga baka kung ano masabi ko eh. Wala pa naman preno yung bibig ko minsan. Ngayon ang mga tao pumipili na malakas pero dating dating daw sa international kulelat. Ngayon daw ang mga tao pumipili na lang ng malakas. Pero pagdating sa international kulelat, hindi naman kulelat. Wala naman kulelat. Hindi naman kulelat. Sino bang kulelat? Atisa, masasabi bang kulelat sa Atisa sa international? Hindi naman eh. Halos siya na nga dapat yung panalo dun eh. Silang dalawa ni Olivia Yasay naglaban doon, di ba? Kung outside Miss Universe pageant naman, wala naman tayong history na unplaced ang Philippines. Lagi namang umuusad. So, walang kulelat. Saan mo nakakuha yung mga ganyan? Sabi ni Pet Simulator, ka lang. Sabi ni Pet Simulator, nasa na? Bakit si Maring Imelda nangunang lumakad sa microphone? Ay, hindi ko na matandaan. Pero gusto kong ulitin yan, yung introduction. Sabi ko, ulitin ko yung introduction eh. Kasi, hindi ko masyadong Sino bet mo dun sa pa-photo ng Sport Fitness? Ayan, si Uno mahilig sa lalaki. May mga mahihilig pa rin talaga sa inyo sa male pageant. Kasi may mga nagko-comment din sa akin, Kuya, reaction naman sa Mr. Pilipinas Worldwide. May mga naghahanap pa rin talaga. Ako naman, bet ko rin naman yung mga male pageant. Actually, minsan nga masasabi ko sa sarili ko, forte ko siya. Kasi kadalasan, doon ako lagi tumatama ng prediction sa mga lalaki. Madali kasi siya eh. Madali ang male pageant eh. Basta pag naramdaman mo siya na yan, siya talaga yun. Kaya may mga nagko-comment, Mr. Pilipinas Worldwide, mag-react ka naman daw, ganyan. Kahit sa Facebook ko, ang dami. May nag-PM pa sa akin, Kuya, gawa ka rin naman nakagaya sa Miss Universe Philippines, ganyan. Wala lang talaga akong time, tsaka hindi ko alam kung paano ko isingit para maging relevant yung content. Pero sige, tatry ko. Pero ito nga sabi ni Uno, sino daw bet pa dun sa recent pa photo na sport fitness ng Mr. Pilipinas Worldwide? Si John Bonifacio. Kasi ang hot niya doon. Yes! Si John Wayne, nandun din, tsaka si MJ Ordeliano.
Um, Oo diyan, sabi ni Densgy. Sino ba yung may pinakamagandang body sa kanila dun sa Mr. Pilipinas Worldwide? 'Di ba si John? Pangalawa na siguro si Enzo. Si Enzo Bonoan. Kaya ilan ba corona sa Mr. Pilipinas Worldwide or title? 7 ata plus dalawang runner-up. 7, 8, 9. So 9 yung pipiliin nila. For sure may pwesto din si John Bonifacio. Ang dami nun, 9. Maharot yung pagsingit nga ng last event. Oo nga, 'di ba? Maharot. Kasi yung last event, kailangan i-upload yun within the day. Tapos i-upload ko pa yung reaction. Oo. Basta yung parang alam mo yun. Um, yung reaction to Nicole Borromeo, okay naman, Adi. Yung reaction kay Nicole Borromeo, nabanggit ko na rin kanina. Nandun lang, basta hindi siya yung performer talaga. Nandun lang siya, ganyan. At nag-resonate naman yun sa mga lahat ng listahan ngayon, makikita mo, di ba? Hindi talaga siya nag-perform. Nandyan lang siya, ganyan. Yung reaction kay Bella, hindi rin na-capture dun sa live kaya hindi ako nakagawa. I mean, hindi ko siya na-upload kasi yung time na yun, di ba naputol yung live? Tapos natagalan ako bago bumalik. Pagbalik ko, Tacloban na ata or Tarlac na. Yung nagla-live tayo. Kaya hindi na siya nakakuha. Kahit yung kay Summer Island, yun nga yung sabi ko mga inaabangan natin. Pampanga, wala din, di ba? Sino sa tingin mo bagay sa Miss Earth Philippines? Miss Philippines Earth. Miss Earth Philippines. Depende kung sino sasali. Sino ba sasali? Sabi ulit ni Pet Simulator, I believe na si Luisiana Laguna malakas talaga. Malakas naman siya. Oo, hindi lang talaga siya napapansin. So, ayun ang hindi ko alam kung ano meron. Parang ilan lang kami naglalagay sa kanya. Pag nag-check ako ng mga listahan, yung mga top picks, hot picks, ilan lang kami naglalagay. Baka may issue. Hindi ko alam kung ano issue. Sino yung matatanggal daw? Wag nga kayang maniniwala. Para sa'yo, sino ang karapat dapat? Para sa'yo, sino ang karapat dapat manalo? Karapat dapat manalo kasi Summer Island po kasi ang amin. O, di sa inyo na. Charot. Di ko sino magpe-perform. Naghahanap ng Pampanga sino magiging pambato sa MPE. Sabi ni Noms, top 3 mo, Carl. Ako so far, top 3. Nagbe-base lang naman ako dun sa kung sino yung consistent. Diba binanggit na nga natin kanina kung sino yung consistent. Though nandun din naman yung personal choice ko dun sa top 3. Pero sino ba yung mga consistent talaga ngayon? Si April Smith, si Roxy Baines, tsaka si Bea Windorski. Silang tatlo. Si Maring Imelda magka-top 10 daw ata. Di top 10. Tarlac. Nandiyan pa rin naman siya. What can you say for Albay? Si Albay maganda yung galawan niya. Napatunayan niya ni Albay. And for me, napatunayan niya talaga. Na-realize ko nga lately lang, sabi ko parang mas okay pa nga yung galawan nito ni Albay kaysa dun sa ibang mga hype na girls na hinahype or pinag-uusapan. Ang issue lang kay Albay, kaya hindi siya ganun napapansin, is because talagang hinahype natin to or gustong-gusto natin tong mga taller girls. Kasi nga, iba sa atin, iba sa mata natin, iba sa sistema natin, pag taller girls, pag taller side. Yun yung rason kung bakit hindi napapansin tong mga nasa shorter side, even performers sila. Ulitin ko lang na-realize, like, ang ganda ng performance pala nito ng Albay, mas magaling pa nga kay ganyan, kay ganun, no? Pero dahil nga ganun, kaya ganun. Magpapanalo ba ng androgynous ang MUPH? Depende, hindi naman natin hawak ang ano nila.
Hindi naman natin hawak ang ano nila, desisyon. Pero pwede naman nangyari yun kasi nga ang nagiging issue, kakapanalo lang ng Black noong 2024, magpapanalo na naman ba ngayon 2026? Posible naman, pwede naman siguro mangyari kasi nga, kung yung mga tisay nga ay nagagawa, tisay, every year tisay. Alam niyo yun, tisay, 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 tisay. Tisay, tisay, tisay. Baka pwede rin naman yung, kahit sabi mong Black, tisay, Black. Siguro hindi na siya issue ngayon. Kaya baka pwede. Genre, ano na, excited sa Misamis. Let's see. Elm Street. Hello, Elm Street PNG. Nandito ka rin pala. Akala ko sa Team YouTube ka lang, Elm. Bakit wala ka sa Boracay? Mas bet ko lang dito. Unang-una, bukod dun sa budget, syempre may mga iba tayong priorities. Pangalawa, mas gusto kong nagla-live sa bahay. Mas nakaka-content kasi kapag nandito kasi yung content ko hindi siya yung alam mo yun, yung content ko hindi yung mga magbi-video ng girls. Ang content ko more on commentary kasi doon mataas yung engagement ko sa commentary. Hindi dun sa mismong actual video ng girls. So, mas nakakapag-produce ako ng content pag ganito, ganyan, nanonood, ganon. O kaya magko-content na may backdrop, mas mataas yung engagement ko doon, tsaka viewers. Kaya, mas pinipili kong mag-ano na lang. Sa finals nga, iniisip ko kung manood pa ba ako ng live or manood na lang din ng ano. Kagaya ng ginawa natin ng Aqua Boracay, ng MGI, yung kasama ko lang kayong nanonood, tapos ganto-ganto lang tayo. Kaya ayun yung iniisip ko sa May 1. What can you say for Batangas? Nagpe-perform naman siya. Kasi si Batangas, minsan hindi nagtatranslate yung mukha niya sa video eh. Mas maganda sa personal eh. Pero minsan sa mga video kasi parang hindi siya talaga nagtatranslate. Pero giving siya. As in giving lahat ng performance niya. After Aqua Boracay, nagbago na ba ang placing ng crown mo? Ano nagbago? Nagbago top 5 ko. Sinong comment nito? J. Ramirez. Nagbago na yung top 5. Nagbago na yung top 5. Ang top 5 ko na ngayon after Aqua Boracay. Si Pearl Smith, si Roxy Bayens, si La Union, si Alison Hetland, tsaka si Bella Ismael. Silang 5. Pero, di ba, may ano naman, 6 ata pipiliin, tapos may 2 pang runner-up. So, marami naman sila. More chances of winning. Saan mo ilalagay si Bella? Ayun ang hindi ko pa alam. Kasi lahat naman sila pwede na sa Miss Universe eh. Gusto mo si Bea makita sa Miss Universe. Gusto mo makita si Pampanga. Di ba? Yung mga ganun. Marami naman sila dun eh. Mahihirapan si Zesta kaya mag top 7, sabi ni Pet Salvalator. Mahihirapan mag top 7. Paano ka ba magta-top 7? Kailangan mais mo yung evening gown. Gagalingan niya sa evening gown. Mahihirapan siyang pataubin yung 5 na binanggit ko sa evening gown. Mahirap na pataubin yan sa evening gown. Imagine niyo pa lang kung anong kayang gawin ng mga to sa evening gown. Yung 5 binanggit ko kanina, wala pa dun si Borromeo. Wala pa dyan si Borromeo. Mahihirapan talaga. Pero anong gagawin pag nahirapan? Kailangan humanap ng diskarte kung paano patataubin itong mga to. Yan. Kanya-kanyang diskarte lang talaga yan, tsaka kanya-kanyang moment. Ano pa mga question nyo dyan? Dark Horse ba si Batangas? Dark Horse, oo, kasi wala namang clout sa kanya talaga eh. Kaya Dark Horse. What if puro Dark Horse makapasok sa top 6?
Wala nang dark wala nang dark horse na teka lang. Wala nang dark horse na makakapasok sa top 6 kasi si Zesta, unang-una, hindi na dark horse. Emerging frontrunner na yan. Si Sultan Kudarat, hindi naman naging dark horse yan. Frontrunner yan. Same si Tarlac, naging frontrunner yan. Siguro kung may dark horse, yun na yung next yun na yung mga dark horse, yun na yung mga Batangas, ganyan. Negros Occidental, Camiguin. Yun, sila na yung mga dark horse. Pero kasi bihira yung nakakapasok na ganung dark horse level sa top 6. Kasi usually ang pumapasok sa top 6, yung mga emerging. Again, frontrunner, emerging frontrunner, tas may dark horse. May underrated frontrunner pa nga eh. Ayan, sina Muntinlupa. Mga underrated frontrunner yan. Parang ang dami nilang leveling. Ganun. Pero bihira yung talagang unknown, as in, saan ka galing? Ay, meron. Pero sa top 12, naalala niyo si Quirino last year. As in, unknown yun. Saan ka galing? Ganun ang status niya. Pero top 12. Pero yung top 6, yung top 6 kasi ngayon, kung totoo yung voting, hindi ko pa kasi na ano yung voting eh. Hindi ko pa nakukumpirma. Meron atang galing sa voting na dediretso sa top 6. So, kung yung mananalang voting na yun ay yung mismong questionable or yung hindi kilala, marahil, siya na yung kauna-unahan. Kunyari, mga Las Piñas, Ilocos Norte, San Juan La Union, ayan. Yung mga talagang, saan ka galing? Dumiretso sa top 6, ganyan. Tal, Batangas, gano'n. May mga didiretso atang gano'n eh. Si Luisiana Laguna, underrated frontrunner, oo. Diba? May frontrunner, emerging, underrated, dark horse. Ganun yung leveling nila. Pateros kaya pasok sa first cut. Si Kirsten mukhang papasok yan. Ayan, si Kirsten pala dark horse yan. Si Pateros. Tahimik lang yan. Pero pag talagang performing na, nagpe-perform yan si Kirsten. Humingi na ulit si Taguig. Yes po, yun nga yung kanina ko pa sinasabi. Andun na si Taguig eh, na talagang nandun na siya eh. Di ba nung unang nag-start tayo, wala talaga eh. Ngayon, nandun na siya eh. Talagang gradual yung niya, yung pag-peak niya. Thoughts on Albay, ang haba ng sinabi ko kanina, Art Archives. Kay Albay. Pero what if walang papasok na frontrunners? Hindi naman mangyayari kasi yan. As in, walang nangyaring ganyan. Pwede mangyari yan sa pangarap natin. Pero walang nangyaring ganyan ever since. Na walang pumasok na frontrunner. Kunya, sa practice, rehearsal, mangyayari yon. Kanyari, top 6. Top 6, Tal, Batangas, San Juan La Union, Ilocos Norte, may mga ganyang eksena, Cabanatuan, ayan, Bacolod, ayan. Pwede naman sa rehearsal. Sino kaya mag-aala? Chelsea Fernandez. Mag-aala Chelsea Fernandez sa finals. Paanong mag-aala Chelsea? Yung magugulat ka sa ganda? Mapapawaw ka sa performance? Na hindi mo na-expect? Hindi ba parang si Roxy? Hindi ba parang si Roxy? Si Roxy Bayens. Natatabunan daw si Tarlac. Hindi naman natatabunan. Hindi lang nakausad. Kasi may mas umusad na iba. Kasi pag sinabi niya tatabunan, ibig sabihin nakalimutan na. Hindi na pinag-uusapan. Pero pinag-uusapan pa din naman. Hindi na nga lang ganon. Nakagaya ng ginagawa natin pag-uusap kay Bea, kay Bella,
Tsaka kay April. Sila yung talk of the town eh. Or even si Nicole. Si Nicole nandyan pa rin kahit sabihin natin, ano na. Sa nakapwesto ang media sa Coronation, sa VIP, Elm Street. Pag media kasi kahit saan pwede, may all access hanggang sa Gen Ad, nakapasok. Upper box, lower box, kung mag-VIP ka, VIP. Manonood ka ba Elm Street? See you. Pero pinag-iisipan ko pa pag manonood ako. Kasi gusto ko nga mag commentary lang. Dito, commentary, ganyan. Yung evening gown. Mas mataas kasi yung engagement ko dun, tsaka reach pag in-upload ko. Though masarap yung yung experience pag nanonood talaga sa live. As in, ang sarap. Kasi nga, syempre, kagulo bardagulan eh. Kaya, manood kayo. Kahit sabihin mo yung Gen Ad lang, lagi ko nga yung pinupush dati, diba? Kahit Gen Ad lang, kahit naman sa concert masarap kahit Gen Ad lang. Kasi, nandun ka sa crowd. Masarap makisigaw, ganyan. May upuan bang media? Meron din. Nasa dulo nga lang. Meron din. Pag may bakanteng upuan, uupo, ganyan. Hello. Pero syempre, ibang media, mas pinipiling kahit saan pumeso, tumayo. Kasi nga, ang habol, yung coverage, yung video, ganyan, gano'n. Video. Kasi pag in-upload mo yun, syempre, paldo. Hello. Thank you, sir, pag-recognize kay Negros Occidental. May something naman kasi kay Negros Occidental talaga. Kahit yung Aqua Boracay niya, pulido talaga siya. Ano lang talaga, ano bang problema sa mga girls na to? Ayun ang hindi ko alam talaga ngayon kung siguro talagang may bilang talaga kung sikat ka talaga sa social media. Yun talaga lagi yung sikat talaga sa social media. Yun yung problema dun sa mga babae na kahit performer pero wala talaga. Kasi nga, kailangan talaga ng clout, ingay sa social media. Ano po magandang gamitin sa pageant? Yung mga iPhone. For me, iPhone talaga. Lalo na yung mga bagong iPhone ngayon na Zoom. Antindi. Kahit malayo ka. Ayun. Kung gusto nyo maging pumaldo sa Reels, sa kabilang app, ayun. Kuha-kuha kayo ng mga ganyan. Iloilo talaga, consistent siya. Maganda pang humor. Sabi ni Pet Simulator. Consistent naman ha. Sa lahat ng candidate ko kasi may pinakamagandang styling. Pinakamagandang styling. Kahit sino na. Charot. Kahit sino na. Minsan iba-iba sila. Pero yung pulido lagi si Roxy. Yung solid. Wala kang masabi. As in, walang butas. Si Roxy Bayens. Or baka lang kasi lahat bagay sa kanya. Kasi iba, minsan may masasabi ka, minsan may araw na parang hindi, may araw na oo. Pero si Roxy talagang pulido. Feeling ko lang Cebu City at Taguig last woman standing, sabi ni Yuri. Thoughts kay Ayin sa Binibini. Kasi parang nag-blend lang din siya dun sa iba. Yung iba kasi ang tingin ko talaga ngayon sa Binibini, para magkakamukha sila eh. Pero sabi ko nga, antay pa tayo na iba pang event na madidistinguish na natin sila. Hindi ko nga alam, sabi ko, sino si Ayan dito? Hindi ko nga alam kung sino siya kasi parang feeling ko pare-pareha sila ng mukha. Ayun, kaya abangan na lang natin. Gwen ako sa BBP, sabi ni Engineer Marl. Sana nga ibigay na kay Gwen eh. Thoughts kay Isabel. Isabel Prats. Si Isabel Prats, maganda yung Aqua Boracay stint niya. Nasa ko nga siya, number 16. Sumabit siya. Buti na lang maganda yung mukha niya talaga. Nadadala talaga siya ng mukha. Maganda yung mukha niya, diba? Maganda yung galawan niya. Tapos ang ganda ng mukha niya. Kailangan lang din ng magpapansin sa social media. Kasi wala mga tudog sa kanila eh. Wala mga pero magagaling sila. Sila yung mga magagaling. Okay, naka-1 oras na ako. Isabel Oil Prats.
Babalik ako sa Sabado. Thank you so much, guys. Magandang gabi. Siyempre pa si TikTok pageant guru Carl Loyola. And I'm your TikTok pageant guru, TikTok pageant guru Carl Loyola.